Bayan, grabe po ang reaksyon ng Malacanang, very defensive, no? And then pati din po ang ilang mga tagapagtahol ng House of Representatives like si Congressman Libanan, si Congressman Valeriano, at marami pa yung mga alipores ni Tambaloslos nang itinutulak po na panukala ni Senator Robin Padilla hinggil po sa mandatory drug testing. Mga kababayan, sa lahat po ng kawani, mga opisyal ng gobyerno, no, either appointed, elected, or kaya plantilla, career, mula po sa pinakamataas, mula sa Pangulo ng Bansa, pababa po, mga kababayan, ano, hanggang sa barangay level. At mandatory, hindi optional, hindi random, no? Wonderland Palomo, Daisy Distaho, Vivian Suarez from Australia. Ang iba na hindi ko kaagad po mababati o mababasa, please bear with ka, Erica, sapagkat kapag nagsimula na po ang ating talakayan at balita, ay nahihirapan na si ka Eric na putulin siya para tuloy-tuloy po ang flow of thoughts. No? So, bakit very defensive po itong barker ni Marcos na si Aling Claire Marites? Buka ng bibig nito at mga birada niya, dumadami lalo ang nagagalit kay Marcos. No? Yan ang purpose niya, dapat hindi yan palitan si Aling Claire Marites. No? Ang kanyang pagkabutangera, arrogante, hambog at tagapag-atake na style, attack dog ni Marcos, ang lahat ng ito ay nagbubunga ng mas lalong pagkagalit at sentimentong negatibo ng taong bayan laban sa gobyerno ni Marcos. No? Kaya paborable yan sa atin. Ano? Mantakin mo, napakalinaw at napakamatuwid po ng layunin ni Senator Robin Padilla na walang puwang ang mga adiktos, ang mga gumagamit ng illegal na droga, may mga bagahe ng drug abuse. Hindi po sila pwede sa gobyerno kasi delikado po yan. At kailangan sila po ay i-rehabilitate at kung sila ay nasa gobyerno, tatanggalin dapat sila. Ngunit walang batas na gumagawa ng ganyan na mandatory ay automatic po ang pagtanggal at disqualification from continuing to hold public office. Wala pong ganyang batas. Kaya nagpanukala si Senator Robin Padilla. Una, bakit defensive? Bakit hindi i-welcome, no? Ang reaksyon negatibo kagad, no? Sabi niya ng Malacanang kay Barker Claire Castro, dapat pag-aralan muna ni Senator Padilla ang kanyang panukalang batas kasi baka bumalik ito sa kanya. Dahil hindi daw pwede yan na i-require mo ang mga kawani o empleyado ng gobyerno at mga opisyal ng gobyerno ng mandatory sa drug testing. Bakit hindi pwede? Kung may batas na nag-re-require na ikaw ay dapat may police clearance. Wala ding batas yan, ha? Pero hindi ka makakatrabaho pag wala kang police clearance. NBI clearance. Dapat mayroon ka ring drug-free clearance. Anong masama po doon, mga kababayan? Sapagkat ultimo mga security guards na nag-apply ng trabaho, sales lady, merchandisers, hinahanapan po yan ng mga ganyang requirements ng ibang kumpanya. O bakit hindi kayo nagre-reklamo? Una sa lahat, hindi po ito mahirap na pagkaisahan at isulong kung wala kang bagahe. If you are not protecting something, no? Alam po natin na ayaw ni Marcos na magpasailalim sa hair follicle drug testing na scientific, transparent, and open to the public. Ayaw niya kasi daw nakaka-degrade sa kanya yon. No! Para sa tingin natin, hindi po nakapagpapababa ng kanyang katayuan bilang Pangulo ng Bansa. Yun po ay kanyang moral obligation. Sapagkat lumalaganap at lumalawak po ang mga pag-aakusa at ang mga aligasyon na itinuturo na siya ay nalululong sa illegal drug substance abuse. At yan po ay hindi niya nasasagot at hindi rin po nabibigyang linaw
sapagkat sa loob ng 2 taon na ito'y sumambulat with no less than former President Rodrigo Duterte ang nagkumpirma. At kagaya ng former PDEA agent Morales na ang pangalan niya noong 2012 sa pre-operations report ay nandoon nung siya'y senador pa. At inariglo lang nila, no? Kasama pa noon ang artista na si Maricel Soriano. At doon po yun sa Rockwell, si Nicky Cositing na dating senador, si Cathy Binag na naging partner ni Tony Boy Florirendo, at I think malapit din ito sa inner circle ng mga barkadahan nila Lisa Araneta, nila Bongbong Marcos Jr. Lahat ng ito po ay nagsasabi na si Marcos po ay nalululong sa paggamit ng illegal na droga. So, bakit ngayon na may panukalang batas na isusulong na maprotektahan natin ang ating gobyerno at hindi po magiging delikado ang mga posisyon at ang functions of authority and power na nasa kamay ng mga opisyal ng gobyerno o mga appointed man, o bakit natin pipigilan ang ganong layunin na magiging matatag at magiging ligtas ang government workplaces, including po ang exercise and discharge of the duties and powers ng mga matataas na opisyal. Dapat hindi po sila adiktos, hindi po sila lulong sa droga. Sa nakikita ko po, hindi yan balakid sa batas. Let it be that the Supreme Court later will interpret it kung may mag-challenge. But let us focus to the purpose. Ano po ang problema kung pati nga sa mall, di ba? Wala ding batas yan, pero hindi ka makakapasok sa mall, sa mga department store, kung hindi mo bubuksan ang bag mo at hindi ka magpailalim sa security check, no? There is no law subscribing and supporting that kind of mandatory security check, but we submit. Anong kaibahan yan sa pwede kang magreklamo dyan ng illegal search, di ba? O bakit hindi natin yan inireklamo? Kasi bago ka i-search, kung susundin natin ang istrikto at talagang by the book na mga pamamaraan, you have to apply for a search warrant. O bakit nagsasubmit man tayo ng ating sarili for voluntary check ng ating mga gamit, ng mga bags natin, no? Nirerikisa tayo pag dumaan ka sa MRT station, sa LRT. O bakit wala nagrereklamo sa unlawful and illegal search? O, di ba? Ibig sabihin po, the purpose of a certain action or a certain policy being adopted by the government sometimes makes it valid and legitimate no matter that we have to adjust. Nag-a-adjust tayo dahil may mga pangyayari na may nagdadala ng bomba at pinapasabugan po ang LRT noong I think year 2000, December 30, yung Rizal Day bombing sa LRT line. Kaya nga natin yan ginagamit ang pag-waive, no? Wini-waive natin ang ating mga karapatan tungkol sa mandatory search and voluntary submission for security check. The same ang nakikita ko po. Bakit hindi natin pwedeng gamitin yan sa pag-drug check, pag-drug test? Sa lahat, mga barangay tanod, barangay kagawad, barangay secretary, barangay treasurer, barangay chairperson, barangay councilors, paakyat hanggang sa presidente. Kung wala kang itinatago at wala kang bagahe, I do not see any reason na mag-refuse tayo, no? So pag-uusapan natin yan, nag-headline pa lang ako nakabuelo na si Kay Eric, mga kababayan. Grabe ang reaksyon grabe ang palag ni Valeriano. Sabi niya, wag mo kaming idamay. Ikaw ang magpa-drug test. Sabi niya ni itong si Valeriano, ginawa niyang nilagyan ng illegal structure ang park, public park diyan sa Maynila, no? Kaya ito pinupuna ni Mayor Isko Moreno ng City of Manila. Kasama niya dito si Joel Chihuahua at itong si Boy Banal na Aso Santong Kabayo, Benny Abante. Okay? So grabe ang reaksyon nila. Kasama itong si Lola Claire Castro dito sa panukalang magpa-drug test ang lahat, no, including ang Pangulo ng Bansa. So ibig sabihin po, kung ganun ka negatibo ang reaksyon nila,
talaga naman pong malapit sa katotohanan at kahit wala pang confirmatory result of any drug testing dahil nagre-refuse si Marcos, ang sirkumstansyang ayaw niya magpasailalim at ayaw nilang suportahan ang mabuting hangaring magkaroon po ng mandatory drug testing sa lahat ng kawani, empleyado at opisyal ng gobyerno at all levels. Pagpapakita po yan na may bagahe siya. That's the very essence kung bakit ayaw nilang tanggapin na humarap sa taong bayan sa pamamagitan ng isang public, open, transparent na scientific drug test na ipailalim po si Marcos at lahat, no? Ako nga tiniis ko na almost 1 hour mahigit, no? Masobra mga 1 hour na tinanggalan po ako ng specimen ng mga buhok, no, dito sa dalawang legs ko sapagkat nakakalbo si Ka-Eric, hindi po kaya ito. Dapat kasi mag cotton balls type na ganito, dalawa ang buhok na hair samples, no? Kaya hindi sila naka-harvest dito sa legs ko po, no, tinipon nila. And yan po ay nangyari noong October to November 2024. At negatibo po tayo sa 6 na substances, no? Kasama ko po si Dr. Lorraine Marie Badoy dyan at si Atty. Busantog sa Ipanaw Sambayanan kami noon. Negatibo ako sa marijuana, sa methamphetamine hydrochloride, shabu, cocaine, opium, at may dalawa pang drugs, no, na hindi ko ma-identify. Na mga commonly, yun po ang tinitake, mga kababayan, no? At pero nagpositive naman po ako sa HIV. Ha? Si Ka-Eric may HIV? Opo. Ang meaning po ng HIV, hair is vanishing. Nagnegatibo po sa drug abuse, pero nagpositive sa HIV. Ang meaning ng HIV pala, hair is vanishing. Nakakalbo si Ka-Eric. Now you have a new vocabulary. Hair is vanishing, HIV positive. Mga kababayan. So anyway, puntahan po natin mamaya yan ang drug testing, no? Puntahan din natin itong pangalawang headline, mga kababayan. Alopecia. Yung kay sino nga asawa ni Will Smith na nagalit siya na tinawag na G.I. Jane. Napikon siya. Fatima Winnie Corbito. Ayan. Okay. Kizuma Ramen. HIV means hair is vanishing. Opo. Pero 6 po na dangerous drug substances po nag-negative. Si Ka-Eric, kasama ko si Ma'am Lorraine Badoy, at si Atty. Marlon Busantog. Nagulat naman ako sa iyo, Ka-Eric. Sabi ni Nanette Gonzales, Marga M. Kayo. HIV, hair is vanishing. Kaya si Ka-Eric po ay totoong NDF. Ano pong NDF? Hindi po National Democratic Front na, wala na ako doon eh. Umalis na ako yan at pinalikuran ko na. Ang meaning po ng NDF ay no definite forehead. No definite forehead. Lumalapad po yung noo ni Ka-Eric. Kaya NDF, no definite forehead. Kung mag-apply ka nga sa mga trabaho like BPO o janitorial services, nire-require ka magpa-drug test sa pagkapangulo pa. May punto ka, Benjon Amora. You're correct, no? So, ito naman po ang isa pa, no? At puntahan po natin itong investigasyon ngayon. Nagagalit po ang House of Representatives, no? Kahapon nagalit si Richard Gomez, no? At pinasaringan niya at nag-react na rin ang pinasaringan niyang mayor na si Mayor Baguio City Mayor Benjamin Magalong, no? Sabi ni Congressman Richard Gomez, huwag kang magmagaling. Ayusin mo muna ang mga polusyon, ang usok, ang trapiko, ang illegal structures, mga squatter, at ang quality of life sa Baguio ay deteriorating. So pinitikan niya. Hindi niya sinabing Baguio, pero ang kanyang description ng lugar ay tumutugma sa problema ang kinakaharap ng Baguio City.
Kaya nag-react na rin si Mayor Benji Magalong. Sabi niya, mahirap talaga dalhin sa liwanag ang taong nasasanay na ang makikita lamang kadiliman. Wow! Philosophical, ha? And then, dinumog na siya ng mga congressman, ano? Si Paulo Ortega, si Boy Banal na Aso, Santong Caballo, Benny Abante, na hindi naman po ito na-elect, no? Kundi naging comelected ito. Talo sa eleksyon, panalo sa COMELEC, no? Uy, by the way, may balita si Chairman George Garcia ng COMELEC. Ninakawan daw siya ng cellphone at ang bag niya na naglalaman ng 12,000. Akala ko 12 billion na eh. 12,000 lang? Grabing kasindikatuhan sa COMELEC. 12,000 lang laman ng bag ni George Garcia. Lucky 6. Ano ang take mo dyan sa patutsada ni Richard Gomez ka, Eric? Nagpapapansin lang siya. Siguro gusto niyang palabasin na malinis ako. Hindi kami lahat dito marumi. So, wag mo kaming lahatin. No? Parang ganun gusto niyang mensahe. No? May punto din siya. Pero rather than being defensive, dapat nanawagan siya na ang kanyang mga kasama sa Kongreso must come out in the open and come clean. Instead of attacking the messenger, they have to address the message. Kasi buong bansa na po nakakakita na garapalan po ang pagnanakaw sa kabanang bayan, partikular pa lang ito sa flood control projects, no? By the hundreds of billions pong nawawala. Kaya nag-react sila. At ngayon, nagpalabas din ng statement ito si, thank you Edna Bonderhide. Thank you sa pagpapakulay. Deeply appreciated po ni Ka Eric, no? Yung kawatan ni Nakawan, 200K yata. 12,000 lang daw. Hindi ko pa na-verify. Sabi ko, akala ko 12 billion ang laman ng bag niya. Roy Funa Gonzales. Louis Vuitton ang bag. Mas mahal pa ang bag kaysa laman ng bag. Okay. Clarissa Quarisma and Nanette Gonzales. So, ito po ang sabi ni Benny Abante, mga kababayan. Sabi niya, bibigyan namin ng pagkakataon si Mayor Magalong na maghingi ng kapatawaran o paumanhin. Ha? Okay ka lang? Humingi ng paumanhin for what? For criticizing validly and legitimately with a valid reason and with legitimate issue? My goodness. Ano ka? You act like more of a pope than a pope. Ano ka? Santo Papa na hindi ka nagkakamali? Excuse me, Benny Abante, you do not own the people's public opinion. At kahit pa ang mga mayors na ito at iba pang public officials, lalo ng mga mamamayan, may karapatan kaming pumuna at magpahayag kahit ito ay hindi katanggap-tanggap para sa iyo. Lalo na kung may batayang totoo, malinaw at may matuwid na pagpupuna, hindi para siraan lang kayo. Si Marcos Jr. na mismo ang nagsasabi na nag-release na ng 55 million dito sa SYMS contractor, ngunit walang ginawa na pangungontrata at proyekto, nagkubra, kinuha ang 55 million pesos. So anong tawag mo dyan? At involved, itinuturo dito, congressman sa Bulacan. So you cannot blame si Mayor Magalong and other mayors and former mayors na nagsasalita ngayon na may grupo silang binuo na League of Mayors or Group of Mayors for Good Governance and Advocacy. No, mga former mayors mayroon din at mga active mayors, no? At ang panawagan nila na itigil na ng Kongreso ang ginagawang pangangatay at pangsindikato sa budget. Ngayon, bakit ka magagalit? Ano, ipapatawag mo kami? Ipakontempt mo kami? Abusado talaga itong kulukoy na to na si Benny Abante, no? Hindi pa natuto, hindi ka nahiya, you did not win in the elections. Umupo ka dahil kumilected, ginapang mo ang COMELEC. At may pananagutan dyan ang mga sindikato sa COMELEC at most likely pwede kang maimbestigahan. Kasi tinuturo na ikaw ang nag-operate, isa sa nag-operate dyan. Unahin lang muna natin tapusin itong flood control projects investigation. The plunder of the century
sapagkat dapat maimbestigahan din po sa Senate Blue Ribbon Committee kung hindi pa po ito voluntary resign ang COMELEC ng mga sindikato sa pangunguna ni George Garcia, ay dapat busisiin din po ito sa Senate Committee on Blue Ribbon. One at a time, no? One at a time, no? Hair drug test po at rehab para sa ikaunlad ng bayan. Droga labanan. I agree. No? Tama po yan. Walang masama. At paano naging unconstitutional yan? Kung yan po ay nararapat na gawin ng gobyerno upang maprotektahan ang integrity ng ating bureaucracy at ang ating workplace within the government, at dapat deserving ang mga umuupo, ang mga empleyado, ang mga opisyal ng gobyerno sapagkat they discharge powers and functions of a public office with public interest. At ang sahod na tinatanggap nila nanggagaling sa buwis ng taong bayan. So hindi pwedeng adiktos ka at nagpapasahod ka at nag-aabuso ka pa sa poder mo, mga kababayan. Kaya siguro ayaw nila magpa-drug testing mandatory law dahil baka maraming tatamaan talaga dito ng mga adik-adik, no? Hindi lang sa Malacanang ang tatamaan, no? Dapat itabi nila ang parliamentary courtesy para magbigay ng daan para malaman ng totoo ka, Eric, of course. Kasi wala tayong nakikita na mali kung pumupuna po sina Mayor Benji Magalong. Sumagot kayo, edi kung hindi ka pala involved, Benny Abante, o bakit ka parang umasta ka ay may-ari ka ng Kongreso? Ano, beyond reproach kayo? Hindi kayo pwedeng punahin? Ano kayo, infallible na hindi pwedeng magkamali? Hindi pwede yun. Na kapag negatibo ang komentaryo at mga pagpupuna ay medyo consistent at tuloy-tuloy at nasasaktan kayo, gugulat-gulatin nyo ang taong bayan, tatakot-takutin nyo na ipatawag nyo sa Kongreso, ipapahiya nyo at babastusin mo, sigaw-sigawan mo at ipapakulong, ipapakontempt nyo. Hindi pwede yun. Abusado ka. Dapat i-define ng Korte Suprema ito na hindi basta-basta ginagamit itong mapang-abuso at talagang puno ng kaarogantihan at kahambugan na ginagamit ng tricom at quadcom nila, including itong si Boy Banal na aso, Santong Kabayo, Benny Abante, no? Abusado. Sabi niya, bibigyan natin ng pagkakataon si Mayor Magalong, MJ Sakalam. Sabi niya na humingi ng paumanhin sa kanyang mga pag-atake sa Kongreso. What? Sino nagsabi sa iyo na beyond reproach at beyond criticism kayo? My goodness, the people own the Congress. Ang ultimo na pinangbibili mo sa luho ng katawan mo at pamilya mo ay nanggagaling sa kaban ng bayan, sa mga mamamayan. Kaya wala kang karapatang magreklamo pag pinupuna ka at kino-call out kayo ng mamamayan. You do not own Congress. It is not your private property. Ayan. Magandang gabi ka, Eric, at sa inyong manunood. God bless po. Maraming salamat. Sophie Tel. Ka, Eric, hindi dapat kamara mag-imbestiga. Dapat hindi sila. Kasi, parang sinabi natin yon na may magnanakaw, may akyat bahay, and then may nagreklamo sa barangay. Ang mag-imbestiga, hindi ang lupo ng barangay. Hindi rin ang barangay officials. Ang mag-imbestiga, yung grupo at gang ng mga magnanakaw din. Hindi kalukuhan. Parang sinabi mo na para maabsuelto ang mga may sala sa gobyerno at lalo na kung barkada at kaalyado ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, ilagay mo si Rimulya sa pagka-ombudsman. Yan pong ibig sabihin ng logic na yan. Lydia Lopez Bidico, mag-apply sa trabaho, mandatory drug test sa Pangulo. Hindi pwedeng drug test tapos unconstitutional. Tama ka, Lydia Lopez Bidico. Nagagalit na mga kababayan natin. No? Sobra-sobra kagarapal ito. We do not see any reason at all for Congress like Benny Abante, Richard Gomez, at mga aliporis ni Tambaluslos to react so negatively. At parang affected sila dito sa mga pagpupuna na ang maraming mga pangungontratang sindikato at pandarambong na ginagawa ng mga kriminal na sindikatong kontratista ay kasabwat ang mga congressman. Hindi naman po sinasabi lahat, no? Pero ito ay lumalabas na ganun nga po ang nangyayari. Kasabwat ang DPWH, lalo na ang mga District Engineering Office.
kung saan ito po ay kontrolado ng mga kongresista. Kaya nga dapat binubuwag na ito. Wala na dapat natitira pa na District Engineering Office. All pending projects will be supervised by the regional office of DPWH. I-recall po ang lahat ng engineers. In fact, kanina po napakahaba ng aking binasa na message. Isa po siyang project officer, project engineer ng DPWH sa Mindanao. At kinukumpirma niya po ang lahat ng revelations doon sa Senate Blue Ribbon Committee. At siya po ay nasusuka sapagkat per inspection may mga hinihingi between 50,000 to 100,000 pesos per project ang mga project engineers na nag-i-inspect para palusutin po ang mga proyektong ito na kahit house-show, kahit na 80% lupa, 15% lang semento, 5% bakal or kawayan lang na ilulusot, mga kababayan. At umihingi po per inspection, mantakin mo kung 10 projects yan. Per inspection per 2 months, that's 1 million per engineering district, mga kababayan. And that is minimum. We're talking of hundreds of projects, mga kababayan. Kaya ito po, malinaw, ito galing ito sa, sa project engineer na sinasabi niya, Eric, gusto ko na mag-resign kasi ako po ay nakakaramdam na ng kahihiyan at pangungonsensya dahil ang lahat ng mga district engineering offices po sa buong Pilipinas ganyan ang kalakaran. At hindi pa kasama dyan ang mga rig bidding at mga pangungontrata na ang mga kontraktor na inilalagay, mga dami at mga bogus. Mahaba lang po ang kanyang pagkakadescribe, but the way the message was constructed, totoo po na ito ay taga DPWH. Alam niya po mga pinagsasabi niya, alam niya rin po kung paano nalulusutan ang gobyerno sa pandaraya kasama po ang DPWH at mga kriminal at sindikato ng mga contractors. So ito po walang dapat ipagkasentimiento itong mga aliporis ni Martin Romualdez sa pagkakabunyag ngayon ng involvement ng maraming mga kongresista. O bakit si Mayor Benji Magalong lang pinuna nyo? Natatakot kayo kay Senator Ping Lacson? Natatakot kayo kay Senator Marcoleta? Nang sinabi niya na, siguro, Secretary Bunuan, kapag i-require na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga pangalan ng mga kasabwat ng mga kontraktor na ito sa mga pandaraya sa proyektong ito, maraming mga congressman mapapangalanan dito, hindi ba? Ang sagot ni Secretary Bunuan, opo, Your Honor. Di ba? O ba't di nyo pinuna? O ba't di kayo pumalag kay Senator Marcoleta, kay Senator Ping Lacson? Takot kayo? Dahil baka mabulgar isa-isa mga pangalan nyo. Aba, akala nyo atras si Mayor Magalong sa inyo, Mayor Magalong and ako, sila Lorraine Badoy, sa SMNI dati, sa Laban Kasamaang Bayan, nagbanggaan din po kami niyan, no? Kasi si Mayor Magalong, politiko yan, pinuna namin ang kanyang paglangoy at pakikipag-alyansa sa mga urban operators ng CPP, NPA, NDEP sa Baguio City. Like ang mga grupo ng Anak Bayan, Kabataan Party, ang Gabriela sa Cordillera, ang Cordillera People's Alliance, etc. etc. But tapos na po yun. No? Nagbanggaan din kami niyan. Nothing personal about that. It's only a matter of principled criticism. That's why I stand with Mayor Magalong. Tayo po ay kinikilala natin na dapat magsalita po ang mga ganito. Even if Ping Lacson, hindi ko rin po yan kursunada ang kanyang pagkatao, pero in matters that there are legitimate, valid na mga pagbubunyag that can help our position na ipakita sa taong bayan na ganito kalubha ang krisis sa ating bansa na halos na uubos na sa pagnanakaw at pandarambong ang kaban ng bayan. It does not matter so much kung ang mga nag-expose ay mga kagaya ni Ping Lacson, ni Mayor Magalong. Kahit si Tito Soto pa, pag manindigan siya ng tama in a particular issue, papakinggan ko siya. Papakinggan natin siya pag sinabi niya na sa Quezon City, kung saan ako nang galing, ang mga congressman dyan, ang kanilang mga bilyon-bilyon na flood control project ay dapat maimbestigahan din. Yan, pwede po yan kasi hindi lang po ito sa Bulacan. Nakita naman po natin halos buong Kamaynilaan. Binabaha po. Konting kibot lang ng hanging habagat at hugutin niya ang low pressure area. 3 araw lubog sa baha po ang Greater Metro Manila.
buong kamay nilaan halos, 80 to 90% ng mga kalsada na babaha at mga barangay, including po ang lugar sa Bulacan, Pampanga, and even Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, no? Lalo na mga kalsada dun, wasak na rin. Basta sa tama, pakinggan. I agree. It does not matter po kung sino ang nagsasalita. Secondary po yun eh. Let's listen to the message. And let us be objective na i-evaluate natin at tanggapin natin kung tama na dumudugtong sa datos, tamang impormasyon, at tumutugma sa karanasan at kasaysayan. Kaya pwede nating tanggapin na tama po yun. Kaya binabanggit ni Senator Ping Lacson na sa Bulacan pala ang pinakamalaking pandarambong ngayon ng flood control project sapagkat mahigit 70 billion pesos po ang ibinuhos na flood control project, pero halos mahigit kalahati ng mga bayan at mga barangay ng Bulacan ay nalulunod sa tubig baha tuwing malakas ang pagulan. At sino nagkokontrol ng mga flood control projects na more than 70 billion in 2025 alone? Walang iba, mga congressman. O bakit ka magagalit, Richard Gomez? O ikaw, kung hindi ka sangkot dito at wala kang ginawang ganon sa mga magnanakaw at mandarambong ng mga kongresistang kasabwat ng mga kontratista at mga grupo ng mga nagkukunwaring kontraktor ng mga sindikato at kriminal sa pandarambong, di tumahimik kayo ni Benny Abante. Tumulong kayo sa paglalantad, hindi sa pagtatakip at pagtatabon-tabon. Do not attack the messenger. Let us listen to the message. Yun pong ibig kong sabihin dyan. Bakit kayo nagagalit? Parang, ba't galit kayo kay Robin Padilla? Dahil sinasabi ninyo, ang nagmariwana, staff niya. Hindi pa nga na-establish eh. Amoy mariwana lang. Pero hindi naman nakita na nagmariwana si Nadia Montenegro. Dating actress ito. So, ang punto lang naman ni Robin Padilla, bakit sa staff ko lang? Lahat na, magpa-drug test tayong lahat. At dapat, para magpakita ng moral obligation at ng moral clarity, si Bongbong Marcos Jr. kasi si Sara Duterte, I don't think so kung natapos na sa hair follicle, pero handa naman sila eh. Si Pulong Duterte tapos na. Sir Eric, dapat ibalik nila yung perang nakuha nila. Tama ka, dapat ibalik talaga yan. Kung hindi may babalik ng cash, i-confiscate ang kanilang mga ari-arian, i-forfeit, no? Forfeiture, i-garnish through the court cases at gawing pong asset ng gobyerno upang i-convert into cash. I agree. Yofoyen, hindi ko ma-pronounce, Beltran. Okay? Juan Pantuha. Okay. Ano pa po? Sino pa mga nandito? Sandro Lopez. Good evening ka, Eric, watching from Davao. Ano ba yan TV? At si Renato. Sino pa? Eduardo Besas and Wilma Muhar. Muhar ba? Muhar. Wala talagang pag-asa ang bansa natin hanggat Marcos po ang nandyan sapagkat grabe ang pagnanakaw. May awa si Lord, no? May awa pong Panginoon, mapupukaw talaga ang taong bayan dito. Kung na-apply ng trabaho requirement ang drug test, o bakit hindi requirement sa lahat ng mga nasa gobyerno? Kaya nga, so okay na tayo ha. Wala pong karapatan itong si Benny Abante at sino man sa Kongreso, including Richard Gomez, na maging balat sibuyas po sila. Na hindi sila pwedeng punahin, no? There was no orchestration of sweeping accusation against them. Ang sinasabi nila, pangalanan nyo na. O pangangalanan nga doon na sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi pag pinangalanan mo yan nang hindi pa nasasakop ng Senate Blue Ribbon Committee or inside the parliamentary security support ng secured kang sabihin yan na hindi ka babalikan, siguro baka doon yun isisiwalat nila Senator Ping Lacson kasama po si Baguio City Mayor Benji Magalong at iba pang mga alkalde. Okay? Speaking about itong grabing katiwalian, sa Bulacan pala, maraming mga projects, ghost projects. At walang delivery of projects, pinalusot ng COA, pinalusot din po ng DPWH, at pinarelease pa ang pera. Sa Iloilo City ngayon, nagrereklamo din mga barangay captains doon, sa pangunguna din ng alkalde ng syudad, na umaabot sa mga 280 million pesos ang hindi malocate na projects.
at ito ay pinatupad ng District Engineering Office at ang itinuturo ay ang Office of the Congresswoman na malapit kay Martin Romualdez din, si Congresswoman Jamjam Baronda ng Iloilo City. Wow! Mga kababayan, sobra-sobra ito ha. Mantakin mo nag-release sa Bulacan ha, ang DPWH at Commission on Audit sa mga kontraktor like Wawaw, SYMS, sa Iloilo, St. Timothy, 1 Alpha Omega, halos hindi makita ang mga projects na ito. Walang specific location, walang transparent technical definition kung paano pinatupad ang project, basta na-clear na ang pera, na-release na. O, ngayon, ano pang inaantay ni Ginoong Marcos? Pangunahan na, kasuhan na ito, at dapat itong 15 contractors na ito ay pagmultahin sila, padepositohin sila ng 1 billion sa minimum, and then isuspend ang kanilang mga permit na mangontrata at indefinite suspension, and then i-case build up kaagad. Kahit hindi pa natatapos ang Senate Blue Ribbon Committee. Magkaiba naman po yun eh. Ang Senate Blue Ribbon Committee is an oversight function. The filing of the cases in court is a judicial intent para mapanagot sa krimen na ginawa nila. So it will not contradict, mga kababayan. Sa Bicol, Sir Eric, tigkalahati ng Bulkan Mayon may 4 na kalsada, wala namang dumadaan ng mga sinong babiyahe papunta sa bunganga ng Bulkan Mayon? Tama ka, Bobby Lumida. May mga kalsada daw na papunta sa Bulkan Mayon pero hindi ginagamit. Kaya nga, yan ang mga tinatawag na mga sinindikato na projects, no? May revelation si Congressman Toby Chanco na mayroong isang distrito, hindi niya binanggit, na ang budget na pinopropose ng kongresista doon sa distrito na yon ay only mga 2 billion, biglang naging 20 billion paglabas ng GAA sapagkat may small committee insertion. May isa doon na 1.5 billion naging 19 billion. So 18 billion ang Ngayon ang tanong, sino ang gumawa ng pagpatong ng mga pagpapalusot? Walang may sumasagot. Yan ang dahilan kung bakit nagagalit sila Benny Abante at iba pa kasi mukhang malawak at malalim na ang inabot ng galamay ng pandarambong na ito. Ayun. Totoo po yan, tita ko sa Bulacan, baha palagi. Grabe ang sitwasyon. Thank you. Kimura Dolores, sabi ni Nanette Gonzales naman, Pilipinas Duterte pa rin. Hi, good evening ka Eric, no? Ang gusto po nating hindi ito tigilan, no? Nandyan kayo, sinishare nyo ang balita, sinishare nyo po ang ating talakayan, no? Goma, naka-white na envelope na kay Tamba. Hindi baka na siya, balat sibuyas lang. Kasi mukhang maayos naman po ang kanyang pagtatanggol sa war on drugs ni Pangulong Duterte, no? Pero nasaktan yata siya dito ng marami ang nagsasalita that the most corrupt na mga operatiba na kasabwat ng mga sindikatong kontraktor ay mga congressman. Cordafia ang kapal ng mukha ni Abante. Di siya nanalo pero nakaupo sa Kongreso at abusado sa poder. Ka Eric, Kabataan Party pala. Dati yan si Ridon. Opo, Communist Party dati yan. Ang hindi ko ma-confirm ngayon kung aktibo siya ulit at na-recruit ng Communist Party. Ang kanyang party list ngayon na ginagamit ay Bicol Saro. No? Baka nga ito ay hawak din ng Communist Party pa rin. Kasi naging Communist Party yan, kadre, naging Kabataan Party representative. No? Hindi ka naman uupo sa party list ng CPP, NPA, NDF kung hindi ka po kadre ng CPP, NPA, NDF. No? Joanne Pantoja and Nani Mitra. People power ang solusyon ka, Eric. Okay ba? Okay po. Basta it will be a voluntary, collective, and decisive action, peaceful, mapayapa, na sama-samang pagkilos ng mamamayan. Ako po ay open dyan. Mangyayari yan. Betty Nies. Hello ka, Eric. Watching from Kuwait. So maganda po ating talakayan kasi nabibigyan natin ng pananaw ang mga kababayan natin na hindi po si Claire Castro at ang mga alipuris ni Martin Romualdez ang makapagdeklara na mali
at unconstitutional o illegal ang balak ni Senator Robin Padilla na pagkakaroon ng batas on requirement of mandatory drug testing for all government officials at all levels, elected man or appointed, no? Sapagkat may mga abogado din pong kinukonsulta. Si Senator Robin Padilla, may mga lawyers siya na staff at mga consultants. Kaya sabi ko nga, no, opinion pa lang yan ni Lola Claire Castro. Pero that opinion reveals na takot sila magpa-drug test. Alam na natin kung bakit. Baka mabuking magkaroon talaga ng confirmatory results, no? Mga kababayan, ipagdasal natin magkandamatayan ang mga demonyo. Sabi ni Ano Ba Yan TV. Mga kababayan, medyo napahaba-haba ang ating diskusyon. Alam ko po na naging interested kayo. Kagaya din po ng pagiging interested nyo kanina sa ating diskusyon hinggil sa August 21, the Day of Infamy for the Filipino People. May part 2 sana ngayon, pero hindi ko na po pinalagpas itong negatibo at puno ng kahambugan na mga pagpupustura ng Kamara de Representante ni Romualdez na as if bawal silang punahin at hindi sila pwedeng tapunan ng komentaryo ng mamamayan, lalo na pong negatibo para sa kanilang interes. Hindi pwede tayong tatahimik tayo dyan sa pagtapang-tapangan at kahambugan nila Benny Abante.